Nakakalimutan nyo yung ano nyo boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Di na nga kayo matalino sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Ingrato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. Panood niyo na yung viral teacher na nag-live, na meron ng live sa TikTok. Anong una yung nag-reaction na napanood niyo? And anong paliwanag sa inyo ng teacher? Ang una kong naging reaction is tao lang, yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag na-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Nakita ko yung explanation niya and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause, itigil muna yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. So there's a need to pause kapag galit yung teacher. So yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Bakit po walang penalty? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why pinasabihan ko yung teacher. Tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya magklase. May policy po ba? Wag yung concern ng iba ay bakit daw pinag-live pa itong pagpapagalit nila sa mga bata? Ano pong social media rules po ba ng May policy ba ang DepEd? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Pero ang sabi daw, nakaharap sa kanya mismo yung camera. Yes, opo. Oo. Hindi niya alam na naka-online siya. School intervention sa mga bata sa Gabiyan ng Estorya, ang gagawin ko, explain lang na school children na yun. Siyempre, hindi naman po lahat yung ayaw ako ulit magbubulo. Yes, oo. Meron naman tayong psychosocial support sa ating mga teachers. We have teachers that are trained for stress debriefing, lalo na sa ating disaster program. So, pwedeng itong gawin. Kung merong mang bata na nag-manifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari. Ang mga batas ay tuntunin ng Diyos para sa maayos na daloy ng buhay. At kapag nilalabag natin ang mga batas ng Diyos, ito ay ikapapahamak natin. Maraming tahanan ang napapahamak dahil sa hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa atin panahon maraming mag-asawa ang naghihiwalay at maraming bata ang nasasaktan. Marami din ang mga mag-aaral ang hindi nakakapagtapos.
Ang mga batas ng Diyos ay solusyon sa marami nating suliranin kung susundin lamang natin ang mga ito. Ang ating aralin ay ang ika-5 utos ng Diyos. Ito ay utos para sa mga anak. Igalang mo ang iyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Bakit ibinigay ito ng Diyos bilang utos? Una, dahil walang perpektong magulang. Dahil ang lahat ay nagkakamali at nagkakasala. Ang pagrespeto ay dapat gawin bagamat hindi perpekto ang mga magulang. May 3 bagay na pinaglalagakan ng respeto, ang pamilya, simbahan, at ang pamahalaan kabilang na ang paaralan. Ang bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan sa buhay ng tao para sa kaayusan ng lipunan. Ang paggalang sa magulang ay dapat gawin kahit nagkakamali ang mga magulang. Pangalawa, ang pagrespeto sa kapangyarihan ay dapat magsimula sa tahanan. Hindi ito nagsisimula sa paaralan. May mga utos na sa ayaw natin o hindi ay kailangan nating sundin. Sa trabaho, kailangan tayong sumunod sa nakatataas. Sa mga batas trapiko o sa gobyerno, may mga may kapangyarihan na dapat sundin. Sa paaralan, kailangan sundin natin ang rules and regulations ng school. Ang natutong sumunod at gumalang sa loob ng tahanan ay magiging mabuting mamamayan. Pangatlo, ang pagtrato natin sa ating mga magulang ay may epekto sa ating pakikitungo sa ibang tao. Kung ano ang trato mo sa iyong mga magulang ay malamang ganun din ang trato mo sa iba, lalo na sa iyong mga guro. Marami ang nawawasak na tahanan dahil sa mga nag-aasawa na may sirang relasyon sa kanilang magulang. Katulad ka lang ng aking tatay. Wika ng isang babae habang nag-aaway sila ng kanyang asawa. Hindi alam ng babae na ang galit niya sa kanyang magulang ang ibinubunton niya sa kanyang asawa. Pang-4, ang paggalang ay paraan ng Diyos upang mabigyan niya tayo ng mapagpalang buhay. Nais ng Diyos na maging puno ng pagpapala ang ating buhay. Subalit kung ayaw nating igalang ang ating mga magulang, ay sumusuway tayo sa Diyos. Tayo mismo ang humahadlang sa mga pagpapala ng Diyos sa atin. Paano natin igagalang ang ating mga magulang? Depende sa ating edad, iba-iba ang stages ng paggalang sa magulang. Kapag bata at kabataan pa, ang paggalang sa magulang ay lubusang pagsunod o total obedience. Gaya ng sabi sa Efeso 6:1, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Sa puntong ito ng buhay, sila ang masusunod. Sila kasi ang nagpapakain sa iyo, nagpapaaral sa iyo, bumubuhay sa iyo. Kaya kapag bata pa, sumunod sa magulang ng walang pasaway. Bilang young adults, igagalang mo sila. Sa puntong ito, magsisimula mo nang mapuna ang mga kamalian ng iyong magulang. At sa kabila ang kanilang mga pagkakamali, kailangan mo silang igalang at tanggapin. Huwag mo sanang sasabihin na wala kang magagawa, kundi tanggapin sila. Mga magulang din, they have no choice but accept you as their child. Accepting our parents doesn't mean that you will pretend that they are perfect. Lalong hindi ito nangangahulugan na hindi mo natitignan ang kanilang kamalian. Paano sila tatanggapin at igagalang? Tandaan mo na sila ang nagbigay sa iyo ng buhay at nagpalaki sa iyo. Anumang uri ng magulang sila, sila lang ang nakagawa nito para sa iyo. Makinig ka sa kanilang sinasabi. Igalang mo ang kanilang opinyon. Ayon ito sa Kawikaan 23:22, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay, at huwag mong hahamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Ang pagtanggap at paggalang sa magulang ay mangangailangan ng pagpapatawad sa kanilang mga pagkakamali o pagkukulang sa iyo. Bilang adult, igalang mo ang iyong magulang, huwag mo silang pababayaan kapag sila ay matanda na. Sabi sa Kawikaan 3:27, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. Hindi dapat ipagkait sa magulang ang pag-aruga sa panahon ng kanilang katandaan. Para sa mga magulang may paalala rin ang Biblia. Sa Efeso 6:4, mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa labis na kahigpitan, sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon.
Mamuhay po tayo ng kagalang-galang sa ating mga anak. Magpakita tayo ng mabuting halimbawa na maari nilang tularan sa kanilang pagtanda. The key to good parenting is loving discipline. Ipakilala sa kanila ang Diyos. Palakihin sila na sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. Kung umabot ka sa part ng video na ito, bilang mag-aaral, basahin at pagmuni-munihan mo itong sinabi ng Biblia sa mga awit 119 talata 99 hanggang 101. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama, ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita.